min shay'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min hasnil khuluq. Pag-uugali. Wala na daw ikap bakit isinugo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para turuan tayo ng dakila o mabuting pag-uugali. Ganyan ang pag-uugali na tinataglay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ang ating ehemplo, puwaran sa bagay na ito, mga minamahal na kapatid. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا ثم إياكم بالتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdadakila ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Purihin natin siya, pasalamatan sa lahat-lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Tunay na sino man ang patnubayan ng Allah, walang sino man ang makapagliligaw. At sino man ang naligaw ay walang sino man ang makapagpapatnubay o makapaggagabay sa kanya, liban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapayapaan, habag at kanyang pagpapala ay mapakay Propeta Muhammad, sa ng kanyang pamilya, mga kasama, at sa lahat ng mga propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng mga patuloy na tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin, pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, muli tayo ay inabutan ng araw na pinakamainam na araw sa bawat linggo, ang araw ng Jumu'ah, na kung saan tungkulin ng mga kalalakihan ng may wastong gulang na umaten o dumalo sa tinatawag na khutbatul Jumu'ah o ang salatul Jumu'ah. Naway ang paalaala o dagdag kaalaman na ating mapapakinggan ay makatulong sa atin upang magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At katiyakan na dumating ang Islam saan mang sulok ng mundo nang dahil sa pagtataglay ng dakilang pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang pinakita ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtataglay ng dakilang pag-uugali. At siya rin ang ating ehemplo, modelo o huwaran sa pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Mga minamahal na kapatid, brothers and sisters in Islam, katotohanan na sa bawat isa sa atin ay nararapat na taglayin ang mabuting pag-uugali. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtataglay nito, na kung saan mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsambit at nagbanggit sa maluwalhating Quran na kanyang sinabi,
Sa Suratul Qalam, verse 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Tunay ika, o Muhammad, ikaw ang nagtataglay ng mainam o mabuting pag-uugali. Isang pangyayari na naganap sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay kapupulutan natin ng aral. Na mayroong isang Aarabi, pag sinabing Aarabi, ito yung tinatawag na Badu o Bedouin, na kung saan ay hindi siya naninirahan sa syudad. Maaring sa baryo, na kung saan hindi pa niya alam ang bagay-bagay patungkol sa pananampalatayang Islam, siya ay umihi sa isa sa mga corner o gilid ng masjid. At sa oras na yon, nasaksihan at nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umiihi ang Aarabi na yaon. At ganun din ang kanyang mga kasamahan o mga sahaba. At agarang ginusto ng mga sahaba na parusahan ang Aarabi na ito o ang lalaking ito. Ngunit, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi, "Da'uh, hayaan ninyo siya. Iwanan ninyo siya. Wariqu ala bawlihi sajlan min ma." At inutusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan na hugasan ang inihian ng Aarabi na yan o ng lalaki na yan. Sabay sabing, "Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Ano ang ibig sabihin dito? O nais ibarating ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kayo ay ipinadala upang maggabay sa mga tao na mayroong mabuting pag-uugali, pagiging magaan at hindi pagiging mahigpit. Ano po? Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr." Nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging magaan, maramdaman natin ang kagaanan sa pananampalatayang ito. At hindi ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala na maramdaman natin ang kahirapan o kabigatan sa pananampalatayang ito. Na imbis na hayaan ng Rasulullah na parusahan ng mga sahaba ang lalaki na yaon na umihi sa masjid, ay pinigilan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay kinausap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang Aarabi na ito o ang lalaking ito na ang masjid na ito ay banal na lugar. Dito isinasagawa ang sala o mga pagdarasal, dhikrullah, ang pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qiraatul Quran, at ang pagbabasa sa maluluhating Quran. Kaya hindi nararapat ang ganitong gawain. At ang lalaki na ito, subhanallah, alam nyo ba ang naramdaman ng lalaking ito pagkatapos na masaksihan niya ang dakilang pag-uugali ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay malaki ang naging epekto sa kanya. Subhanallah. Kaya sa maikling kwento na ito na nangyari o naganap sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay napakalaking aral ang makukuha natin. Ang pagiging matimpin o matiisin at yung pagiging magaan, na kung saan kapag may nakita tayong kapatid na nagkamali, ay hindi natin nararapat pagsalitaan ng mga masasama nang dahil sa kanyang ginawa. Sapagkat yung lalaki na yaon, alam naman natin na wala siyang kaalaman. Hindi niya alam na yun ay hindi nararapat. Mga kapatid, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran na nag-uutos na taglayin natin ang mabuting pag-uugali. Sinabi niya, "Khudil afa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin." Sa Suratul A'raf, verse 199. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpatawad ka, O Muhammad, at mag-utos ka ng kabutihan, at iwanan mo o iwasan mo ang mga mangmang o walang kaalaman sa Islam. Maliwanag dito na inuutusan tayo na tayo ay magpatawad sa sino mang nakagawa ng pagkakamali sa atin. At mag-utos tayo ng kabutihan, anumang uri ng kabutihan, sapagkat anuman ang
maging daan tayo ng isang kahit maliit na kabutihan, tayo ay magkakaroon ng biyaya o gantimpala dito. Wa man dalla 'alal khair, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa'ilihi, ay magkakaroon din siya ng biyaya na katulad ng biyaya ng gumawa ng gawain na iyon na mabuti. At a'rid 'anil jahilin, iwasan ang mga walang alam sa Islam, sapagkat ang mga walang alam sa Islam ay maaring maakay ka sa paggawa ng mga kamalian. Dahil sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Ang tao, ay dumedepende yan kung sino yung palagi niyang nakakasama. Kaya kapag pinili mo na ang palagi mong nakakasama ay yung walang kaalaman sa Islam, mahina ang pananampalataya, kahit mataas ang pananampalataya mo, darating ang oras na magiging mahina na rin ang iyong pananampalataya. Ngunit kung pinipili mo ang kasama na may pananampalataya, may kaalaman, kahit mahina ang iyong iman o pananampalataya, darating ang oras na maiimpluwensyahan kanila sa paggawa ng kabutihan. Yun mga minamahal na kapatid. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, inna min ahabbikum ilay wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa, rawahu Tirmidhi. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ang kamahal-mahal mula sa inyo para sa akin, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at malapit ang kanyang kalagayan sa araw ng paghukom sa akin ay yaong mga nagtataglay ng mabuting pag-uugali. Sino ba ang ayaw na maging malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom? Lahat tayo. Lahat tayo mga minamahal na kapatid. Ngunit, tinuruan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya mismo ang nagsambit o nagbanggit sa hadith, na kung saan kapag tinaglay mo ang mabuting pag-uugali, magiging kamahal-mahal ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magiging malapit ka sa kanya sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. At sinabi pa niya sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min hasnil khuluq. Wala na daw pa na mas bibigat pa sa timbangan ng mga gawa sa araw ng paghuhukom, maliban na lamang sa pagtataglay ng mabuting pag-uugali. Allahu Akbar. Kaya nga ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, innama bu'ithu liutammima salih al-akhlaq, o fi riwayatin ukhra, makarim al-akhlaq. Rawahu Ahmad. Sinabi niya, ipinadala ako o isinugo ako upang taglayin ang mabuting pag-uugali. Isa sa mga dahilan kung bakit isinugo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para turuan tayo ng dakila o mabuting pag-uugali. Kaya nararapat sa bawat isa sa atin na magiging mahinahon, maging mabuti, hindi lang sa kanyang pamilya, hindi lang sa kanyang mga kakilala, kundi sa lahat ng mga taong maaari niyang makasalamuha. At sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, rawahu Abu Dawud. Sinabi niya sallallahu alaihi wasallam na nagiging kompleto, ang pananampalataya ng isang mananampalataya, nagiging ganap o kompleto ng dahil sa pagtataglay niya ng mabuting pag-uugali. Kaya mga minamahal na kapatid, sapat na siguro yung mga nabanggit natin mula sa Quran at sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa paghihikayat sa atin na taglayin natin ang mabuting pag-uugali. At alam naman natin na tayo ay nasa lugar na kung saan majority ang mga non-Muslim o ang mga hindi Muslim. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapanahunan ay hindi naman agad nagdaawan sa pamamagitan ng kanyang dila o pagpaparating ng mensahe ng Islam. Napakaraming yumakap sa Islam sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang dahil sa kanyang mabuting pag-uugali. Kaya nga tinagurian siya sa kanyang kapanahunan na Al-Amin. Kahit hindi pa siya hinihirang na propeta, yung mapagkakatiwalaan. Ang mga Quraysh that time, o ang tribo ng Quraysh,
Sa kanya ipinagkakatiwala ang kanilang mga yaman dahil alam nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay al-amin o ang taong mapagkakatiwalaan kahit siya ay hindi pa propeta. How much more noong pinili siya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang huling propeta sa edad na 40 taong gulang. Kaya binanggit, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpatunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang talagang nagtataglay ng mabuting pag-uugali. May isa pang pangyayari na naganap sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isang araw na kung saan siya ay naglalakad. Hanggang sa may makasalubong siyang isang Aarabi na naman, at alam na natin kung sino ang Aarabi, biglang kwinelyuhan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabay sabi niya, Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. O Muhammad, utusan mo o mag-utos ka na bigyan ako ng yaman na ipinagkaloob o pinagkatiwala sa iyo ng Allah. Sabing gano'n ng lalaking yaon. Pagkatapos niyang kwelyuhan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang naging hakbang? Ano ang naging reply niya? Never ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng anumang pagganti sa ginawa o pag-disrespect ng Aarabi na yun, mga minamahal na kapatid. Bagkus inutusan niya ang isa sa mga sahaba na ibigay ang kahilingan ng Aarabi na ito. Subhanallah. Kwinilyuhan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at inutusan na kala mo may patago yung lalaki na yaon. Pero binigyan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi nagsalita ng anumang masamang salita ang Rasulullah, bagkus ibinigay ang kanyang kahilingan. At may isa pang pangyayari sa kanyang kapanahunan na meron siyang inutakan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isang Hudyo. Ngayon, alam naman natin, kapag uutang ay merong mapag-uusapang tinatawag na due date o oras ng bayaran. Nagkasundo sila. Ngayon, dumating ang oras na paparating pa lamang o hindi pa dumating yung oras ng bayaran, dumating itong Hudyo na ito na galit at hinawakan ng mahigpit ang damit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagsalita ng mga maaanghang na salita. That time, nandun si Umar bin Khattab radiyallahu an, isa sa mga matapang na sahaba o kasamahan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at gusto niyang parusahan ang Aarabi, ang Hudyo na ito. Gusto niyang saktan ng dahil sa disrespect niya o hindi pagrespeto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit pinigilan ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at inutusan niya na bayaran ang kanyang utang at dinagdagan pa ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ganyan ang pag-uugali na tinataglay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ang ating ehemplo, huwaran sa bagay na ito, mga minamahal na kapatid. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, ang mga aya mula sa Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mga ahadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sahih ay nagtutulak o naghihikayat sa bawat isa sa atin na taglayin ang mabuting pag-uugali. At ano nga ba ang nagiging epekto nito sa atin kapag tinataglay natin ang mabuting pag-uugali? Unang-una, mga minamahal na kapatid, brothers and sisters, sababun limahabbatillahi wa rasulih. Ito daw ang nagiging dahilan, nagiging way upang tayo ay mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taglayin lang natin, magkaroon lang tayo ng mabuting pag-uugali.
mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, yazid kamalul iman. Kapag tayo ay nagtataglay ng mabuting pag-uugali, nadaragdagan ang ating pananampalataya, yung pagiging kompleto ng ating iman o pananampalataya. At ganun din, yuthkhalu mizanul hasanat yawmal qiyamah, na ito daw ang magiging daan upang bumigat ang ating mga timbangan ng ating mga mabubuting gawa sa araw ng paghuhukom. At ganun din, mga minamahal na kapatid, ito ang magiging way o daan upang papasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. At ganun din, ang naidudulot ito sa atin ay naipapalaganap ang pagmamahalan o pagkakapatiran sa bawat isa sa atin na maiwasan ang pagkakaroon ng pagkakawatak-watak o pagkakahiwa-hiwalay, na kung saan ang bagay na ito ay ayaw at kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ang bawat isa ay nagkaroon ng mabuting pag-uugali, makakamtan natin ang pagkakaisa, makakamtan natin ang pagmamahalan. Sapagkat kung ang isang kapatid ay nagkamali, ay agaran niya itong iintindihin, uunawain, at papatawarin sa anuman ang nagawang pagkakasala ng kapatid. Kaya mga minamahal na kapatid, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban tayo ng ganitong pag-uugali na magiging dahilan upang marami tayong magabayan sa pananampalatayang Islam.